Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Anyway, I don't know kung sino yung mga first timer, sino po yung mga member. Iba't ibang klaseng market po, may mga nasa tamang edad, para safe answer, tamang edad, ayan, may mga estudyante. Ako naman po, saglit lang po, ako po na-invite 7 years ago, June of 2009. Ako po yung third year high school lang ang natapos. In fact, hindi pa nga tapos yung third year kasi bagsak pa ko ng dalawang subject. Kasi kasi hindi ko bagsak ako, not because ako yung tipong tawag nito, pasaway. Bagsak ako kasi wala akong grade ng dalawang subject kasi before matapos yung hapon, kailangan ko siyang i-cut kasi kailangan ko pa magtrabaho. Yun. Naniniwala po ako na life is a choice. Agree po kayo? Yes. Ang pinakamasakit po na pinili kong choice to choose that to quit sa pag-aaral, tapos piliin siyempre yung pinaka dapat gagawin, responsibility sa family. For your information po, namatay po yung father ko at a very young age, 36. That was 2001. Ako po yung running 15. Mga kapatid ko po, magagaling din, nag-asawa ng maaga. So, yung responsibility wala sa kanila, sa akin. Naiwan po, siyempre, mother ko, illiterate lang po yung mother ko, hindi pinakaya. Ang alam ko, thumb mark lang. Hirap naman po magtrabaho at maglabandera kasi nga madali magkasakit. Tapos yung kapatid ko that time, nung iniwan kami ng tatay namin, 3 years old. So, may imagine mo yun, 14 years old ka, kailangan mo nang magtrabaho, yung mga crush, bawal mo na sa'yo yan kasi kailangan mo ganito. Alam mo yung, kung merong nagsasabi na mahirap maging single mom, single parent, mas mahirap yung 14 years old, magkakaroon ka ng anak, may hindi mo naman sa'yo. Pero gusto ko yung ginagawa ko kasi family-oriented po ako. And wala pa akong pinagsisihan sa ginawa ko yun. And naniniwala po ako na meron talagang nasa itaas na hindi mo alam anong purpose, basta sundin mo lang siya. Basta maganda yung kalooban mo, ibibigay sa'yo lahat. Amen? Amen. So nung na-invite po ako 2009, before ako naging global, ang dati ko trabaho, magbenta ako sa kalye. Hindi ko po kinakahiyan na ako po yung nagbebenta ng trapo. On the first place, hindi naman po ako nagnanakaw. Hindi naman po ako nahihingi-hingi lang. Pinagpapagurong ko naman po. Kaso, sa community po ng Pilipinas, alam naman po natin, legal man yung trabahong yan, pero ang reality ko, mababa ko sa paningin ng tao. That's the reality. Ngayon sino bang ayaw yumaman? Lahat naman po yung mga mayaman nangangarap pa. Correct? Ngayon ako po, ang nag-invite sa akin stranger, mahirap magtiwala. On the first place, hindi ko naman alam ang kabuuan ng networking industry na papasukin. Ang dala ko lang sa bulsa ko, guts. Trust. Sabi ko, Lord, alam mo yung gusto ko sa buhay. Alam ko, Lord, na never to papalpak. So, nung pagka-invite sa akin, nag-join ako after 4 days. China-challenge ko po yung mga mag-member pa lang. Kung 780 po na starting capital lang yung global, hirap po ako. Bakit? Kasya nga lang po pagkain namin. Kailangan ko pang itigil yung pag-aaral kasi hindi na kaya ng finances. Isipin mo galang ko sa akin na honor student po ko elementary high school, straight po yan. Hindi po ako nagyayabang. Talagang naniniwala po ako na naging honor student po sa klase. Hindi naman po yung matalino lang eh. Yung mga taong yung achiever, yung mga taong nagsipag. Totoo? Ang dami matatalino sa school, hindi honor student. Bakit? Walang project. Absent. So naniniwala din po ako na sabi ko, sa negosyong in global, sabi ko 7 years ago, yung mga yumayaman dyan, yung mga nagsipag din. At saka mga nag-member, siyempre. Hindi nag-member na po ako. 4 na tao, sa loob ng 4 na araw, ako po yung nakapag-join. Hindi ko po lubos maisip saan ko yung kinuha yung energy na yun, kung bakit nakaya ko yung mangutang. Sino magpapautang sa akin, na kung tutusin, magkano kinikita ko sa sa sidewalk. Never po naging issue sa akin yung kawalan. Bakit ho? Na-invite ako sa yung Global 2009. 23 years old ako that time. 9 na taon nang lumipas, naging breadwinner ako. Kakabahan ba ako sa 8,000? Diyos ko. Does it make sense? Kung 8,000 isusugal ko, sabi ko, kahit 10 beses niyan, kakayanin ko. Bakit? Sa 9 na taon na ako naging vendor para maging breadwinner, ilang 8,000 na. In short, madali ako nakapag-adjust. Pagka-join ko sa AIM Global, lahat ng inaasahan ko na maniniwala sa akin, nanay ko, kapatid ko, seriously, mga kapatid, ayaw maniwala. Sabi sa akin, hindi balido-balido ako mag-AIM Global. Parang ganito ako, punta ako ng office, pumapalakta, member na, bitbit ako ng package, tapos sabi na umagahan pa ako. Alam mo yung
kahit na pwede ka nang umuwi, hindi pa ako nauwi kasi nag-enjoy ako, na motivated ako, may mga apply na tutulong, may mga apply na nag-motivate sa nag-inspire sa'yo. So instead na yung uwi, dapat mga 8-9 p.m., ako na nauwi, madaling araw. Sabi ng nanay ko, oh, Yuri anak, pag galit na, real name ko na, Chudosyo! Real name ko yun. Junior ako, sabi niya, oh, Chudosyo anak, bakit umaga ka na nauwi? Hindi ka nga man lang nagsasahing? Naghugas ng plato, yung labahin mo, ako pa naglalaba, ano ka dito, borders? So, hindi na pa ako nasasaktan kasi araw-araw ko na siyang ginagawa. Na-immune na ho ako. Hinahayaan ko na lang. Alam mo, awain ko, nanay ko may respeto naman ako, kapag paano, diba? So, ginawa ko po yung business 3 months, 6 months, I'm almost quitting. Tanong niyo po kung bakit? Bakit? Kasi, para bang, kino-compare ko yung sarili ko na bakit sila yumaman na, ako hindi pa. Instead of dapat ko pala ipagpasalamat na before financial lang binigay sa akin na marami, pine-prepare ako ng panahon ni Lord na maging karapat dapat pagdating ng panahon sa malaking pera. Yes? Yes. Kasi kung hindi ho nangyari yung ganon, malamang baka drug addict ako ngayon. So, tinodo ko pala yung business, inaral ko po siya, the inside and the outside of the business, nag-adjust pa ako ng mabilis. Ibig sabihin, kung sinabi ng upline ko na unlearn what you have learned, anong na-learn ko sa buhay ko? Wala naman siguro, academic meron, katapano. Eh di, almost quitting ako kasi, from General Santos, walang maniwala sa akin. Kilala ako bilang vendor doon. Kasi ang itsura ko po dati, for information, ang haba po ng buhok ko, ang dami ko pong tattoo, ang itim-itim ko. Tapos, rough ako magsalita. Eh, vendor ako. Sino maniniwala na pag may produkto sa global, may negosyo, kikita, ano tingin na sabu? So, nagdabaw po ako that time. Wala akong kilala, as in literal po na cold marketing lang. After 2 years po, nahit ko po yung first million sa Alliance Boss Global. Wow! Tinuldukan po ni Yuri Mesa Grande yung tanong sa utak ng mga first timer, totoo ba talaga yung mga jeepney driver, yung mga, baka marketing strategy lang. Ako na mismo masasabi sa inyo, kahit tignan mo po yung track record ko sa Jensen, saan ako nag-aral, saang squatter kami nakatira. Sorry, nag-adjust po ako sa Tagalog po kayo, Bisaya po ako. Ayan, nakatira, ayan. Yun po talaga yung reality. So when I hit my first million, parang medyo nag-iba na ang buhay. Okay, kahit pa paano, medyo meron na. And yun na nga po, starting 2009, hindi po ako nahinto sa career recruit. Maniwala ka sa akin sa hindi. Mula noon hanggang ngayon, literal po yung aggressiveness ko andun pa rin. Hindi pa rin po ako natigil. Kasi ang mindset ko, mag 1.5 million. Eh hindi ko pa ako kahit na 1 million eh. Pero good news ho, 7 years ako sa Global, 2.5 taon, mag-almost 3 years na po, hindi ako nababa kalahating million, straight in 3 years time. Wow! Pwede na. Pwede na. As in ako, talagang pure ho yan. Talagang kahit walang ginagawa, stable po yung tatlong taon almost, na kalahating million. Last month ho, before nagsara ang Hulyo na buwan, naglaro pang kita ko sa mahigit 700,000. Ang nagpalakas po sa akin yung international, na ito yung cute po sa story kasi ang gumawa sa Facebook ko, hindi pa po ako. Ang gumawa niyan, yung downline ko na nag-quit na, that was several years past. Ngayon, yung tipong basic lang na Facebook, hindi pa nga na-introduce yung plug and play. What more kung may plug and play na that time? Yes. 1 year, wala pa pong plug and play 1 year ago. May ka-chat lang po ako na nag-connect sa Kenyan National. Ngayon ho, isa po sa pinakamalaking grupo sa Kenya, galing po sa grupo ko. So, I mean, kung ikaw, ano ang question mo, bakit hindi mo kayang gawin? Kung ikaw nagdodota ka, okay lang kung trip mo, basta wag mo lang ubusin lahat dun lang. Ako ho, maniwala ka sa akin sa hindi. Ngayon, pakita ko ngayon. Alas 6 pa lang, 18,000 na ako, pakita ko mamaya. Hindi naman masyado. Pero usually nagpa-plus at pagkahapon. Kasi yung timing kasi, kahit wala pa akong gagawin, awa ng Diyos, so, yung kalahating million, payat mo po talaga yan. Aman? Aman po yun. May pakita ko mamaya. Eh syempre ho, hindi lang po ako one account, maraming accounts din po kasi ako. Ngayon ho, sa mga mag-member pala at member, gantong itsura, sino masasabi na kumikita ng ganyan? Mas pagkaka-interesan pa kayo yung mga tao sa labas i-compare sa akin. Ito yung itsura ko. Because of AIM Global ho, nakapunta ko ng iba't ibang bansa. Pagkatapos ho, may sasakyan ko sarili. Brand new agad.
Pagkatapos, pag nagpapatay ako ng bahay, yung akala ko 5 million, abot lang 7 million kasi may swimming pool. With 1,200 square meter ho sa General Santos. Hindi po sa bahay, talaga ang Shitaisi, mansion po talaga siya. Oo. Yung square meter niya, nasa 100 square meter, pwede ka mag-basketball sa loob. So may get 1 year reconstruction kasi wala pa akong utang, wala pa akong loan sa bahay na yan. So ang sa akin po na, at walang in global, mabubuhay po tayo. Yan po yung totoo. If you have your business, if you have your parents na provided, okay, walang problema dito. Kahit walang in global, ulitin ko, mabubuhay tayo. Kahit ako, kahit vendor, nakakain naman po eh. Pero wala namang mawawala pag mag-in global ka. Imagine mo, ilang tao yung matatouch mong buhay na parang Yuri na, naghahanap na na magkaroon ng ganyang opportunity. Eh kung walang in global, ano kaya ako ngayon? Malamang, killer. Yun na, yung nasa labas naman na gumagawa ng masama, hindi naman yung mayayaman na literal eh, na gumagawa ng yung mga walang pera, correct? Eh tanong mo, ba't ka nagnakaw? Eh, kasi mayaman ako, eh posible naman. Yes. May tama siya, crazy siya, di ba? So, for me, kung hindi ka pa member, huwag mo muna isipin paano gagawin. Nababaliw ka na, mag-member ka muna. Step by step po tayo. Sa mga nakapag-member na, alam niyo, this is the very best time. Walang halong biro ha, walang halong biro. Kasi nga, made na ho lahat eh. Meron pa nga kayong apply, wala pa kayong apply nyo? Apply na Rex. Kasi dati pag-start namin, wala namang ganito, may exclusive ka ba? Hindi ba't yung iba pagkagaling sa presentation, alis na agad? Kayo may ganito pa? Pwede pa lang pa kanyong group na to? Yes. Kasi kami, ang apply ko pa si apply Joey Guillermo. Kilala niyo po? Yes. Kaya nung nagsasalita po siya that time, hindi ako maniwala kasi 100% stranger po siya. Tagalog siya, Bisaya, hindi kami magkakaintindihan. Napunta yan sa lugar namin. Anyways ho, sana ho, makita-kita pa tayo sa personal. Kung busy man kayo sa online po, Yuri Mesa Grande, kung may tanong po kayo sa grupo po ni Apply na Rex and pong DTA, 100% po yung back up ko kung may mga tanong po. God bless you po. At saka dalangin ko po na ano man ang religion mo right now, maniwala ka sa akin, dalangin ko po na lahat tayo yayaman sa Lives in Motion. Yes! Ito lang, si Mas, ano ko dito? Nakano na.